Masayang umaga, masayang araw sa ating lahat mga kababayan. Natandaan niyo ho ba yung sumasayaw po si Attorney Harry Roque, si Maharlika sa itaas ng entablado ng bangag, ngiwi, 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 butod, butod, butod. Di ba may babae ron mga kababayan na panay ang tama na yan, please! Patayin nyo, uy! Sabi niya sa DJ, natataranta yung ale. Yung nakakulay berde na i-content ko po nung isang linggo, mga kababayan. Diba, pinipigil ho si Attorney Harry Roque, si Maharlika, na magbangag, bangag, bangag, ha? Butod, butod. Sila po ngayon ang pinaghihinalaan ng mga tunay na mga DDS, mga kababayan, na di umano, bata ni Mangga, pinakain lang di umano ng litson, ay bumaliktad na. Sa madaling salita, mga double agent na di umano mga kababayan, ayon po sa mga usap-usapan ngayon ng mga totoong DDS o DDS vlogger, mga DDS supporter na ang ipinaglalaban talaga ay para sa bayan. Hindi para mag-vlog lang, makilala ka lang, kumita ka lang, kundi yung totoong ipinaglalaban talaga ang inang bayan. Lalong-lalo na itong mga vlogger na bumaba noon, sumama sa maisog, ulan-init, nakipagdurugan, nakipagbardagulan. Ilang beses kaming sinupil noon sa maisog, ilang beses kaming hinarangan. Magpapahayag lang naman sana kami ng aming mga hinanaing sa gobyerno ni Marcos, pero pinigil tayo, mga kababayan. Ito po, si Attorney Harry Roque, mga kababayan, rumesbak na po dito sa vlogger na napapakilalang DDS daw siya. DDS ba talaga tong taong to? Baka naman bigla naging DDS lang yan dahil nadala si Pangulong Duterte sa dahig. Hindi man yata makilalang taong yan kung hindi nakarating si Tatay Digong sa dahig. Bigla lang humawak ng telepono niyan. Nag-cover-cover lang man yan. Nag-live lang yan sa Facebook. Tapos ngayon, naging vlogger na bigla. Tapos ngayon, siya pa itong tila sumusupil, pumipigil sa freedom of speech. Attorney Harry Roque, Maharlika, na kilalang nagkikipaglaban para sa bansa, mga DDS, pinagbabawalan nitong si Alvin, mga kababayan, dito po sa vlog ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, hindi niya ho pinangalanan. Hindi rin po pinangalanan ni Maharlika. Pero ako, papangalanan ko po. Kasi nandito po sa balita ito lakihan ko na, mga kababayan, para mabasa ho natin. Ayan ito ho, mga kababayan, hindi ho ito yung video panonoorin natin, Babasahin ko lang po ang caption nitong Abante News Online o Abante. Yan, Abante. Bisaya kasi tayo Abanti tayo, Bisaya tayo. Ayan ayan dito lang tayo. Ano sabi dito? Ito muna tayo, dito muna tayo sa malaki. Ayan, Roque, rumesbak sa vlogger. Nanindigan sa freedom of speech. Tama lang. Pakinggan natin mamaya si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Basahin ko lang to. At para matukoy natin na talaga bang si Alvin and Tourism ang tinutukoy dito ni Attorney Harry Roque. Ayan, naka-highlights na. Sabi ni Attorney Harry Roque, barilin nyo na lang ako. Importante sa akin ang makapagsalita na hindi yata nauunawaan nitong si Alvin in Tourism, mga kababayan, sa kanyang vlogging channel. Rumesbak si dating presidential spokesperson
Attorney Harry Roque sa isang Pinoy vlogger sa Netherlands na si Albin and Tourism sa pagpuna nito sa kanila ni Maharlika. Ay yun nga yung ano, yun nga yung gumaganon-ganon yung si ex-girl, si girl ex, ano tawag natin dyan, babaeng X. Ha? Pinatitigil sila. Nung mga araw na yun, maswerte yung babaeng yun at hindi na get kaagad ni Attorney Harry Roque at Maharlika yung ibig sabihin ng babaeng yun. Dahil kung napansin o na-get kaagad nila, baka sinabon yun, mga kababayan. Tuloy natin. Aniya pa, hindi siya magpapasupil at ipaglalaban niya ang kanyang karapatang magsalita. Naunawaan mo ba yan? Albin and Tourism, palibhasa kasi. Ito sir, mga kababayan, wait lang, bago po natin panuorin yung video ni Attorney Harry Roque, hindi ho yan yung isa. Ito isasaglit ko lang. Matanong ko lang muna itong si Albin and Tourism. Sir, yan bang pagbablog mo? Meron kang pinaghuhugutan? Yan bang pagbablog mo, meron kang ipinaglalaban? Kung nagbablog ka lang para ipakita lang yung ganap diyan sa Netherlands, kung nasaan nariyan ang ating dating Pangulo, huwag kang makialam dito sa ginagawa ni Attorney Harry Roque at ni Maharlika. Kung talagang tinuturing mo silang kakampi, huwag ka ring makialam. Bakit tila ipinagtatanggol mo pa yata yung babaeng ex? Para daw kasi sa kanya, mga kababayan, para daw kay Albin, ano daw katawag nito, maliit lang daw na bagay yung pag ganon-ganon. Hindi maliit na bagay yan, Albin. Ito na yung video, mga kababayan, para wag ho kayo mainip. Mamaya ko nadagdagan yung aking mga sasabihin dito sa mamang ito. Tanggalin ko to Lipat tayo dito sa mismong ni Attorney Harry Roque. Ito kasi, ito talaga medyo mahaba-haba ito At meron siyang sinabi pa rito tungkol sa mga ipinaglalaban niya rin. Hindi mali. Mali ito. Tanggalin natin to. Sorry ho. Ito na yung isa. Mahina yung ating Yan, ito, yan. Tungkol sa mga pinaglaban noon ni Attorney Harry Roque, binanggit lang po ni Attorney Harry Roque para maintindihan ito si Albin kung gaano kahalaga ang malayang pamamahayag. Hindi yata nakakaintindi itong batang ito. Kabay, OFW dyan sa Netherlands, naghahanap buhay ka para maitaguyod mo ang iyong pamilya o nag-aaral ka? Unahin mo muna siguro yung pag-aaral mo kung talaga nag-aaral ka. Boy, Albin, tsaka ka na mag-vlog. Hindi mo naman yata alam yung ginagawa mo Kasi kami mga vlogger dito sa Pilipinas, mga DDS, kami mga DDS vlogger dito. May pinaglalaban kami, yung iba nga sa amin, kinasuhan na Yung iba nga, lumuha na sa TRICOM Ikaw parang wala ka naman yata yung pinaglalaban. Nag-cover ka lang dyan, pero hindi ka naman namin narinig. Ewan ko lang kung mali ako Hindi ka naman namin narinig na talaga ipinaglalaban mo yung inang bayan natin. Laban sa mga politikong magnanakaw sa ating bansa ngayon. Ito na si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Mamaya natin sagarin niyan si Albin. Panoorin na natin to. Ito na. Well, magkukomenta lang po ako dito sa isang vlogger na taga The Hague, na nagsabi na napakaliit na bagay naman yung mga nangyari. Well, ang nangyari po kasi, talagang pinigil po kami ni Maharlika na magbangag-bangag. Yun po yung nasa ibabaw sila na entablado. Na-content ko na ho yun, mga kababayan. Magbangag-bangag, magbutod-butod. Tuloy, pinigil ho sila. Ano pakialam nila? Hindi po namin pinangalanan kung sino yon. Pero nagsalita kami. Ayan. Kasi nga ang mensahe namin, kami ni Maharlika, parehong gusto nang ikulong ng
Marcos Jr. administration dahil Correct. nga sa aming mga pananalita. Gusto nila kaming patahimikin. At ako naman, matagal na ako nagturo ng batas, matagal na akong nagsusulong ng karapatang pantao. Yan Alvin Alvin, ayan makinig ka. Matagal na siyang nagtuturo ng batas. Matagal na siyang, matagal niya lang ginagawa yan. Abogado yan. Pati kang abogado, naging spokesperson ng dati Pangulong Duterte. May alam sa batas. Ikaw, anong alam mo sa batas, Alvin? Pigilan mo ang isang attorney, Harry Roque, sa kanyang ginagawang pagsasalita. Karapatan natin yan. Yan nga tanong ko kanina. Ikaw ba ay nagbablog ko para sa ipinaglalaban o ipinaglalaban mo o gusto mo lang sumikat? Ha? Di ba? Ako po, talaga sa mulat-mula at tignan niyo po ang aking track record. Pinanindigan ko po ang karapatan ng malayang pananalita. Iisa-isahin ko po. Yung isang kaso na pinakulong ni Speaker Nograles dahil doon sa kanyang burlesking incident, pinakulong dahil sa libel, dinala ko sa UN, nanalo kami at ang desisyon ng UN, labag sa kalayaan ng malayang pananalita ang criminal libel at dapat yan ay ma-repeal. Narinig mo yon, Alvin, ha? Isang batas, ay isang kaso pa lang yan, ha? Isang kaso pa lang yan na ipinaglalaban ni Atty. Harry Roque ang malayang pananalita o pagsasalita o freedom of speech na hindi mo naiintindihan, bata ka. Ha? Tuloy, meron pa ito. Kaya ko kinuha tong parte na ito, itong clip na ito para maunawaan mo, Alvin, ang ibig sabihin ng malayang pamamahayag, malayang pagsalita, freedom of speech o kung ano pa man. Tuloy. Banat ka lang banat, di mo alam binabanatan mo, puta magaling yan eh. Nagbuka ka tuloy bobo ngayon. Tuloy. Dahil yan ay salungat sa obligasyon ng Pilipinas na itaguyod ang karapatan ng malayang pananalita. Yung panahon na si GMA ay nagproklama ng State of National Emergency nagkaroon kami ng deklarasyon sa Korte Suprema. Illegal yan dahil yung kanyang EO na nagsasabi na ang pulis ay tinatawagan para labanan ang mga akto ng terorismo, yan ay po pwedeng gamitin para supilin kasama na ang karapatan ng malayang pananalita. At kasama na yung mapayapang pagtipon-tipon para ilabas ang galit nila sa gobyerno. Yung sandamukal na periodista na aking nadepensahan sa mga libel cases, nangunguna na dyan, si Nines Cacho Olivares na founder ng Tribune at dati sa Inquirer. Ang aking attorney's fees doon, Nines, ang attorney's fees mo, huwag kang titigil, pumula sa mga taong gobyernong palpak. Ayan. Yung founder po ng Malaya newspaper. Ayan Alvin merong Malaya na na newspaper Malayang pamamahayag. Kliyente ko rin po yan. Bagamat ang sinasabi niya, kada libel case, isang medalya sa mga mamamahayag, dinipensahan din po yan natin at hindi po yan na-convict. Nung panahon na si First Gentleman na Arroyo ay nagsampa ng sangkatutak na libel cases sa mga periodista, dinimanda po namin siya for abuse of right. May karapatan siya magdemanda pero inabuso. At sabi ng Korte Suprema, nanalo kami. Yan po daw ay sapat na cause of action para idemanda ang First Gentleman na hanggang ngayon po nakabinbin pa rin yung kasong yan. No? So, yung Maguindanao Massacre, yung pagpatay sa mga Makinig ka, Alvin, para matuto ka. Para matuto ka. Sayang, nasimulan mo na yung vlogging eh. Ituloy mo na lang, pero dapat ka matuto. Kadaming mga mamamahayag. Kaya naman po kami naglitis dyan na pro bono as private prosecutor kasi pagpatay sa mamamahayag ay the ultimate form of censorship. Ang sa akin lang, alam ko mga bata kayo. Ayan na. Nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo. Dahil kay Tatay Digong at sa... Ayan na, nagpapasikat ka lang pala, Alvin eh. Kaya ba bigla ka nag-vlog? Umawa ka lang. Ito yung literal mga kababayan na na aksidenteng naging vlogger. si Alvin. Tuloy.
sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan nyo kung gaano kaimportante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. Correct. Para sabihin yung napaka-petty, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita, wala kayong karapatan mag-vlog. Oh. Kung kayo hindi nyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. Ayun. Petty daw kasi, sabi ni Alvin. Petty, malit na. Malit lang daw. Yung pag ganun-ganun, hindi naman daw big deal yun. Malit na bagay lang yan. Parang ganun ba, mga kababayan? Hindi dapat pinapansin yan. Hindi dapat pinapatulan ni Maharlika. Hindi dapat papatulan ni Atty. Harry Roque. O kasi nag-vlog si Maharlika, mga kababayan. At yun nga, siguro, napanood ni Alvin, sinabi niya, petty. O eto, rumesback po si Atty. Harry Roque doon sa pagsabi ni Alvin na petty. O Alvin, makinig para matuto ka. Kaya ka nakakapag-vlog dahil may teknolohiya na ikaw nagbibigay ng inputs sa merkado ng malayang idea. At sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng malayang merkado ng idea, tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga problema. Kaya nga, ang sabi ng Korte Suprema, gobyerno, kahit anong gawaing gobyerno, correct, hindi lang sa pagsusupil, kung hindi mga bagay-bagay na makakatakot sa mga taong bayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita ay ipinagbabawal ng saligang batas. So bagamat ikaw ay bata, ayan, Mr. Vlogger, hindi excuse yan na hindi mo naintindihan na napaka-importante ng kalayaan ng malayang pananalita at hindi dapat sinusupil. hindi naman nga kasi, Atty. Harry Roque, hindi naman kasi vlogger yan. Inutusan lang yata ng magulang niya na mag-aral dyan sa Netherlands. O di kaya naman, baka bata ito ni Joma. Ha? O di kaya, napakain daw kasi ito ng litson ni Amy Marcos. O baka dahil sa litson nagbago. Baka nautusan to ni Mangga at sinabi na kapag may sumisigaw na bangag-bangag-bangag tungkol sa kapatid ko, ipatigil ninyo ha. O baka gano'n, baka nautusan. Kaya walang alam yan eh. Malayang pamamahayag, hindi niya alam. Puta na, nag-vlogger ka pa. Alvin! Hoy! Alvin! Hindi mo alam yan? Sabagay, tingin ko kasi sa pagbablog mo, wala ka na may pinaglalaban eh. Nagko-cover ka lang, wala kang pinaglalaban. So hindi po yan petty. Yan po ay seryosong bagay. Yan ang pagkakamali mo. Hindi ko tuloy alam kung anong dahilan mo, ba't ka nagbablog? Diba? May mga nagsasabi nga na nagpapapansin lang. May mga nagsasabi para sa monetization lamang. Pero kung ikaw talaga ay naintindihan mo ang importansya ng Tangina, masabihan kang nagpapapansin lang, nasabihan kang magpapasikat lang, or para lang sa monetization, nakakahiya yan, nagbablog ka, nang wala kang ipinaglalaban, pera-pera lang, tumigil ka. kalayaan ng malayang pananalita, ikay magbablog dahil alam mo sa iyong pananalita, sa iyong mga broadcast, itinataguyod mo hindi lang ang personal mong kalayaan, kundi ang kalayaan ng isang taong nakakulong, at hindi tama yung sasabihin mo na ikaw ay nakatutok lang sa pagmamahal mo kay PRRD. Kung talagang tunay kang nagmamahal kay PRRD, dapat wakwakan mo yung nagpakulong kay PRRD dito sa The Hague. Nakatutok lang pala siya, mga kababayan, sa pagmamahal niya kay PRRD. Ayun lang yung purpose ng pagbablog niya. Okay naman. Kaparehas din natin yan. Nagmamahal din at nakatutok din sa pagmamahal kay PRRD. Pero, naroon na tayo sa pagmamahal kay PRRD, pero meron pa ho tayo mas ipinaglalaban pa. Maliban dyan sa pagmamahal natin kay PRRD, kundi ipagtanggol itong ating inang bayan. Laban dito sa mga politikong mga magnanakaw. Mga umuubos ngayon sa kaban ng bayan, mga nagbebenta ng ginto. Kaya ngayon ang bansa natin, lagapak na. Enero pa lang nitong taong ito, abay 80% na di umano
ang nagagamit na pondo, paano pa patatakboy ng gobyerno? O, Enero pa lang, meron pang 11 months. Paano patatakboy ng gobyerno ang Pilipinas kung paubos na ang pondo? Yan ang hindi naiintindihan siguro ni Alvin, mga kababayan. Wala sa pagbablog niya yung mga issue sa lipunan, yung mga mabibigat na problema sa ating bansa. Hindi niya siguro alam yan. Baka nga hindi niya alam yung problema dyan sa West Philippines eh. Tuloy. Tama ba ako o mali? Tama. At hindi po kami nagpapalaki ng issue. Ngayon lang ako nagsalita. Pero sa akin, Tama yon. Hindi po nagpapalaki ng issue si Atty. Harry Roque. Kinakailangan niya pong itakil yan o pag-usapan itong sinabi ni Alvin Apeti para matuto itong batang ito, para magkaroon ng direksyon yung kanyang pagbablog, kasi parang walang direksyon talaga tingin ko eh. Walang direksyon. Basta makatutok lang yung cellphone kay Mayor Baste, makatutok lang yung cellphone sa establishmento ng detention center ng ICC, maipakita lang yung ganap doon, okay na. Wala tayong nakikita ba na ano bang ipinaglalaban nitong batang ito maliban diyan sa gusto niya na mapauwi ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Wala tayong nakikita ng ganun eh. 'Di ba? O, tuloy. iniinsulto mo naman yung inalay ko ang buong buhay ko para itaguyod ang malayang pananalita para sabihin mong petty. There is nothing petty with suppression of freedom of expression. Naintindihan mo? Alvin TV, naintindihan mo ba yon? Wait lang, inom lang ang tubig at inuubo na ako. Ngayon, pinuputakti ka na ng mga ibang vlogger At balita ko, Alvin, meron daw sumusulsul sa'yo. Totoo ba yon? Isang vlogger din na sumusulsul sa'yo, pero kilala bilang isang double agent. Hindi kaya, dahil ikaw ang kilala dyan sa Netherlands, hindi kaya sinusulsulan ka nito mga double agent? Ito, baka hindi mo pa kilala o hindi mo alam o kung ano ang karakas nito mga double agent. Mga vlogger yan na di umano'y vlogger ni Amy Marcos, Alvin. Baka pinaiikot ka na nila, hindi mo lang alam. Kasi hindi mo, palagi ko hindi mo alam yung ang laro ng politika eh. Yung bang karoon ng gamitan ba, hindi mo alam pa eh. No? Baka nagagamit ka na nila. Pansinin mo, baka inuuto ka na ba ngayon? At higit sa lahat, payo ko sa'yo, lagyan mo ng direksyon yung pagbablog mo. Yung tunay talaga na meron kang ipinaglalaban. Kasi kulang ka pa, boy. Malayo ka pa sa nagawa naming mga DDS vlogger dito sa Pilipinas. Hindi sa pagmamayabang, Alvin, na totoo lang. Halos buong Pilipinas, kung pwede lang buong mundo, iikutin namin o inikot na sana namin nung kasagsagan ng hakbang ng maisog prayer rally na yan. Maraming beses kaming sinupil sa Tacloban, sa Bulacan, sa Dumaguete. Sinupil kami ng mga yan hanggang sa itinigil na lang ang mahakbang ng maisog sa Pilipinas. Excuse me. At dinala na lang sa abroad para hindi masupil. Paglaban kami, Alvin, kasi karapatang pananalita o pagsasalita ang ipinaglalaban namin. Magpapahayag kami ng aming mga nararamdaman, ng aming komento o mga hinanaing sa ating gobyernong hindi na tama ang ginagawa. Yan ba nasa iyong pagbablog, Alvin? Isang Atty. Harry Roque ang pagbabawalan mo. Atty. Harry Roque na lang, wag na lang si Marlica. Sino ka sa kanya? Wala ka pa sa kalingkingan yata eh.
pagbabawalan mo yung isang batikang abogado, hindi ka na nahiya. At kung hindi mo nare-realize yan, huwag ka na mag-vlog. Dahil yung vlogging mo, eventually, hahabulin ka. Dahil alam mo, dito sa free marketplace of idea, hindi mo mapiplease ang lahat, ha? Ayan. Babanat-banatan ka nung iba na talagang salungat sa iyong paninindigan. Diyan papasok ang kalayaan. Huwag ka na daw mag-vlog. O, itong ginagawa ko ngayon, Alvin, nagsasalita ako laban doon sa pagsupil, pagpigil mo, o doon sa sinabi mo na petty. Malayang pamamahayag ito, Alvin. At hindi mo dapat to ikagalit kung meron mang iba pang vlogger na magsalita katulad ng ginagawa ko ngayon laban sa'yo, hindi mo dapat ikagalit yan. Bagkos, dapat mo pagpasalamatan kasi tinuturuan ka. Lalo na nito si Atty. Harry Roque. O, tuloy. Kasi ang kalayaan, pinoprotektahan, hindi dahil ikaw nagsasabi ng mga haleluya, kung hindi dahil ikaw ay nagsasabi ng mga ideyas na hindi popular. So sa akin, sinasagot kita not because I want na palakihin ang isyong ito, pero dahil importante sa akin ang malayang pananalita at sana maintindihan mo, kaya masakit yung nangyari sa akin. Dahil nga, si Marcos Sr. hindi nagtagumpay na patahimikin ako. Si Marcos Jr. hindi nagtagumpay, miski ako ngayon wanted in a non-bailable case. Sa tingin nyo, ikaw at iyong mga kaibigan na nagbibida-bidahan, kaya akong supilin, kasama pa si Maharlika. Bida-bidahan daw pala kayo, Alvin eh. Sino ba kayo sa dahig? Malaki ba ambag nyo dyan? Baka nga wala kayong ambag eh. Ay, sorry. Baka nga wala kayong ambag eh. Bida-bidahan? Galing-galingan? Utak kayo nasusunod? Dahil ba kayo nauna dyan? Ganon. Huwag ganon, Brad. Hindi. Patayin nyo na lang ako kaysa ako yung magpapasupil sa inyo. Seryoso ako. Barilin nyo na lang ako. Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. Kaya pala napansin ko, mga kababayan, ang mga vlog dito si Alvin, parang kwento-kwento lang. Parang ano ba? Parang boy abunda lang. Hello guys. Eto kami guys. Kumakain kami ngayon ng lechon. Ganun lang ba? Eto guys, daming Pinoy. Ang daming nagsalo-salo kami dito. Ganun lang. Update lang talaga, mga kababayan. Wala. Sorry kung mali ako Basta wala akong narinig sa vlogging nitong mamang ito na yung bang halos mapatiran na siya ng ugat sa leeg para ipaglaban ang ating inang bayan. Yung ipaglaban ang karapatang pantao, ipaglaban ang malayang pananalita. Ganun ba? Yung bang gigil na gigil, ikaw, pangag, ganun. Walang ganun eh. Hindi ko nakitaan to ng ganun eh. Dumayas na kayo ni Tamba. Walang ganun. Katulad na ginagawa ni Atty. Harry Roque, ni Maharlika, ng mga iba pang vlogger na makilala natin, mga kababayan. Hindi natin nakitaan na ganyan tumama na ito eh. Si Alvin eh. Pa-cute-cute lang eh. Pero nakatutok siya doon sa pagmamahal lang kay Tatay Digong. Hanggang doon lang yun. Ang babaw, di ba, mga kababayan? Sino pa namang hindi nagmamahal sa ating Tatay Digong? Di ba? Lahat tayo mga DDS, mahal na mahal natin ang ating Tatay Digong. Lalo na ako, taga Davao ako. Noon pa lang binoto ko na yan si Tatay Digong magmula nung siya nga naging mayor, naging vice mayor naman, nagpalit-palit na lang silang dalawa ni Inday. Lalo na ngayon, putsa naman. Sino hindi nagmamahal? Ipaglaban mo muna ang bansa mo, Alvin. Bago ka mag-vlog, dapat meron kang pinaghuhugutan. So, dapat alam mo, meron kang direksyon. Ayan. Alam mo, ipinaglalaban mo. Di yung basta makatutok lang yung cellphone mo. Guys, ito na kami guys. Basta kay ganun lang. Wala patutunguhan yung vlogging mo. O tuloy.
At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi dahil ito'y petty, kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo at Nako, sa kalayaan. nako, tuloy ang away, mga kababayan. Oh. Nakabase di umano sa prinsipyo, walang prinsipyo ito mamang ito. Ganun ba, Atty. Harry Roque? Ha? Tuloy. Kinikilala sa buong daigdig. Ayan. Ikaw siguro ang petty. Ayun. Dahil ang buong daigdig, kinakilala ang importansya ng karapatan nito. Correct. Sa International Covenant on Civil and Political Rights, Correct. sa European Convention on Human Rights, sa Bill of Rights ng Pilipinas. And yet, tatawagin mong petty? Kasi nga wala nang alam yan. Hindi niya nga alam yung pinasok niya. Putangin na, pag si Banat Bay nakatira sa'yo, sabihin nun, eto ang literal na nautusan lang na bumili ng suka. Banat Bay, segundahan mo nga itong ginawa ko. Ipatikim mo nga sa kanya yung bangis mo, pre. O, tuloy. Mag-isip-isip ka. I'm giving you allowance dahil bata ka pa. Ayan. Naintindihan ko, nais mong makilala. Human instinct yan. Naintindihan ko, nais mong marami kang mga tagahanga. Ayan. Hindi, ngayon lang naman yan eh. Di ba, mga kababayan, ngayon, ako ngayon lang naman nakilala yan si Alvin na yan, kung hindi dumating si Tatay Digong sa dahig, di makikilala yan eh. Siyempre, walang sinusubaybayan ang ating mga kababayan dito sa Pinoy, ang mga Pilipino dito sa ating bansa, na isang vlogger sa The Hague o sa Netherlands. Siya lang. Siya yung updated eh. Siya yung laging, update ngayon, ganyan. Maliban sa SMNI, kasi minsan ang SMNI, merong break time dyan sila eh. Merong rest day. Ganon. Si Alvin, kahit linggo, wala. Tuloy-tuloy talaga nagbibigay ng ng update. Kaya, nakilala siya, sinubaybayan siya ng ating mga kababayan dahil yun kay Tatay Digong. Hindi sa meron siyang taglay na galing at talino. Wala. Wala. At hindi dahil sa meron siyang ipinaglalaban, mas lalong wala. Mas lalong wala siyang ipinaglalaban. Yung update lang ang gustong malaman ng tao. Tungkol kay Tatay, yun lang. Wala nang iba. Pero hindi ko maintindihan yung babawasan mo ng importansya yung isa sa pinaka-importanting karapatan Correct. para magkaroon ng demokrasya. For your own education, this is where I say the line is here. There is nothing petty with standing up for freedom of expression. Kasi sa susunod, Alvin, kapag pupuna ka, piliin mo yung pupunain mo, yung bang hindi kayang mag-rest back sa'yo. Ha? At higit sa lahat, yung katulad mo lang na walang ipinaglalaban. Kung pupunain mo ang mga DDS vlogger dito sa Pilipinas, madudurog ka, boy. Dahil ang mga DDS vlogger dito sa Pilipinas ay napakarami ng binangga. Ikaw hindi ka pa yata nakaranas kahit isang beses na dumalo sa hakbang ng Maiso prayer rally eh. Kami, inikot na namin ang buong Pilipinas. Nakipagbardagulan na rin kami sa loob ng KOJC dito sa mga pumasok na mga kapulisan. Ilang libo yun ang hinarap namin. Baka nga hindi mo pa naranasan yan eh. Maswerte ka lang. Kasi dyan dinala ang dating Pangulong Duterte. At ikaw yata ang pinakaunang nag-live. Pero yun na nga, wala kami nakitang pakikipaglaban mo. Kundi, maipakita mo lang ang ganap dyan sa Netherlands. Sa totoo lang, pwede ka nang tumigil dyan eh. Kasi napakarami na nagbibideo dyan sa Netherlands. Napakarami na nagpapasa ng video sa amin. Pero ngayon na medyo nakilala ka lang, dahil ito si Alvin Tourism, lagi nakasubaybay dyan, parang lumaki ang ulo mo, boy. Pinagbawalan mo pa, dating ang abogadong napakagaling.
Napakaraming nilabanan na tungkol sa malayang pananalita. Pinagbawalan mo, sino ka? Nakakaawa naman itong mama na ito. O kaya na nga lang bahalang humusga sa kanya, mga kababayan. Hanggang dito lang po, maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Pasensya na po, inuubo pa.